Sa gitna na ng mga palakpakan at kumikinang na chandelier ng Grand Ballroom, naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga pulso. Ang gabing dapat ay rurok ng aking tagumpay bilang bagong hirang na branch manager ng pinakamalaking bangko sa bansa ay naging simula ng aking pinakamalaking kahihiyan sa harap ng lahat. Priscilla Tan, you are under arrest for qualified theft and estafa. Ang boses ni Captain Mendoza ay parang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Nabitawan ko ang aking kopita ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila echo ng aking gumuhong mundo. Tumingin ako sa paligid. Ang mga niti na mga kasamahan ko sa trabaho at ng elite society ng Maynila ay napalitan ng mga bulungan at mapanghusgang tingin. Ang karangalan ng pamilya Tan na iningatan ko sa loob ng 11 taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Sandali, Captain! Anong ibig sabihin nito? May pagkakamali kayo! Sigaw ng aking ama, si Don Roberto Tan, habang mabilis na lumalapit sa amin. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding gulat at galit. Ang anak ko ay isang tapat na empleyado. Hindi niya magagawa ang ibinibintang nyo. Sir, may warrant kami. 50 milyong piso ang nawawala sa pondo ng housing project sa Brigi Pag-asa. At ang pirma ng anak nyo ang nasa huling dokumento ng release. Paliwanag ng pulis. Sa sandali ngayon, nahagip ng aking paningin ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng ballroom. Suot niya ang isang simpleng barong, malayo sa karangyaan ng lahat ng naroon. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi matatawaran. Si Anton Villacorta, ang lalaking minahal ko noong kolehiyo. Ang lalaking akala ko ay tuluyan ng nawala sa buhay ko matapos ang isang masakit na paghihiwalay, 11 taon na ang nakararaan. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Walang galit sa kanyang tingin, kundi isang malalim na lungkot at pag-aalala. Siya ang arhitekto ng proyektong tinutukoy ng mga pulis. Siya ang lalaking pinirmahan ko ang loan kaninang umaga dahil naniwala ako sa kanyang mithiin na bigyan ng disenteng tahanan ang mga mahihirap. Anton, ang tanging lumabas sa aking nangangatog na mga labi. Bago pa man siya makalapit, dinaluhong din siya ng ibang mga pulis. Architect Anton Villacorta, kasama ka rin sa warrant na ito bilang co-conspirator. Isang malakas na singhap ang namayani sa ballroom. Ang aking ama ay biglang napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinasabi ko na nga ba? Ang lalaking ito ang sisira sa iyo, Priscilla. 11 taon na ang nakakaraan, binalaan na kita tungkol sa kanya. Papa, wala siyang kasalanan. Alam kong totoo ang proyekto niya. Pagtatanggol ko, kahit na ang sarili kong mga kamay ay nanginginig sa takot. Hinaltak ako ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko sa red carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang mga kamera ng mga press na naroon para sana sa aking promotion ay nagsimulang mag-flash, kumukuha ng bawat anggulo ng aking pagkakaposas. Ito ang pinakakatatakutang sandali ng sinumang pamilyang may pangalan sa lipunan. Agmasangkot sa isang iskandalo, nawawasak sa utang na loob at dignidad na ipinunla ng maraming dekada. Isinakay kami sa magkaibang patrol car. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan, nakita ko si Papa na nakatayo sa hagdanan ng hotel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Lumapit siya at kumatok sa bintana. Ibinaba ito ng pulis ng bahagya. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ni Papa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na tila hindi man lang natitinag ng kaguluhan. Gagawa ako ng paraan. Lilinisin ko ang pangalan mo. Pero tandaan mo ito. Sa sandaling makalabas ka, kailangang kalimutan mo na ang pangalang Anton Villacorta. Siya ang pay na ginamit para pabagsakin tayo. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niya sa presinto.
Tumulo ang aking luha. Sa loob ng 11 taon, si Papa ang naging sandigan ko. Siya ang nagpalaki sa akin matapos mawala si Mama. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging matatag sa mundo ng negosyo. Pero bakit sa sandaling ito, imbes na gumaan ang loob ko, ay tila may kung anong kaba na humahaplos sa aking dibdib? Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang Hotel, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana. Isang babaeng nasa tuktok na sana ng kanyang pangarap, ngunit ngayon ay nakaposas at tinataguriang magnanakaw. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang ama kong nangakong poprotektahan ako? O ang lalaking mula sa nakaraan na bumalik bitbit ang isang proyektong nangangako ng pag-asa, pero nauwi sa isang malaking bitag? Nang makarating kami sa presinto, bago pa man ako dalhin sa interrogation room, muli kaming nagtagpo ni Anton sa hallway. Mabilis ang bawat pangyayari, pero sa isang saglit na hindi nakatingin ang mga pulis, may ibinulong siya sa akin na nagpabago sa tibok ng puso ko. Priscilla, hindi ako ang kumuha ng pera. Hanapin mo ang dokumento ng nanay mo sa vault ng papa mo. Doon mo malalaman ang lahat. Napatigil ako. Ang nanay ko? Patay na si Mama 5 taon na ang nakakaraan. Anong kinalaman niya sa 50 milyong piso na nawala sa bangko ko ngayon? Bago ko pa siya matanong, marahas na kaming pinaghiwalay ng mga pulis. Pumasok ako sa madilim na silid ng interogasyon, dala ang isang katotohanang mas mabigat pa sa mga posas na suot ko. May mga lihim ang pamilya ko na mas nakamamatay kaysa sa anumang krimen. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng aking silid ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masakit na paalala na ang lahat ng pinaghirapan ko ay naglaho na parang bula. Hindi ako nakatulog. Ang bawat pikit ng aking mga mata ay puno ng mga flash ng kamera at ang malamig na sensasyon ng posas sa aking balat. Pagbaba ko sa dining room, nadatnan ko si Papa na tahimik na nagbabasa ng diaryo habang umiinom ng kape. Sa harapan niya, ang headline ng tahayagan ay sapat na para manghina ang aking mga tuhod. Banker at arkitekto arestado sa 50 million peso housing scam. May malaking litrato ko ron. Nakayuko at pilit na itinatago ang muka. Good morning, Priscilla. Bati ni Papa nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay kalmado. Masyadong kalmado para sa isang ama na ang anak ay galing lang sa presinto matapos makapagpiyansa. Umupo ka at kumain. Kailangan mo ng lakas. Papa, paano ako kakain? Buong Pilipinas ay iniisip na magnanakaw ako. Ang boses ko ay paos at nanginginig. Tumawag na ang board of directors kaninang madaling araw. I am officially suspended. Pinagbabawalan din akong pumasok sa premises ng bangko hanggat hindi tapos ang investigasyon. Ibinaba ni Papa ang diaryo at tinitigan ako. Iyon ang protocol, Priscilla. Intindihin mo ang bangko. Pero huwag kang mag-alala, ang mga abogado ko ay kumikilos na. Lilinisin natin ang pangalan mo. Isisi natin ang lahat sa Villa Corta na yon. Siya naman talaga ang utak nito, hindi ba? Napatigil ako. Naalala ko ang bulong ni Anton sa hallway ng presinto. Hanapin mo ang dokumento ng nanay mo sa vault ng papa mo. Papa, naniniwala ka ba talaga na magagawa ni Anton yon? Noon kolehiyo tayo, alam mong wala siyang ibang hinangad kundi ang makatulon sa mga nasa relocation sites. Hindi siya mukhang pera. Panimula ko sinusubukan ang reaksyon ni Papa. Agad na nagbago ang timpla ng muka ni Papa. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Priscilla, huwag kang maging tanga. Yan ang problema sa iyo, masyado kang emosyonal pagdating sa lalaking yon. Niloko ka niya noon at niloko ka niya ngayon. Ginamit niya ang posisyon mo para ma-approve ang loan na walang kaukulang collateral at peking dokumento. Siya ang may kasalanan kung bakit ka nasa sitwasyong ito. Pero ako ang nag-verify ng mga documents, Papa. At lahat ng yon ay dumaan sa audit. Giit ko.
Baka may nakalusot? Baka masyado kang nagtiwala dahil sa lumang pag-ibig? Malupit na sabi ni Papa. Tumayo siya at lumapit sa akin, hinawakan ang aking mga balikat. Anak, makinig ka. I am doing this to protect you. Utang na loob, manahimik ka na lang at hayaan ng mga abogado na gumawa ng paraan. Huwag mo nang lalapitan o kakausapin si Anton. Mas lalo lang kaming mahihirap ang iligtas ka. Gaslighting. Alam ko ang pakiramdam na iyon, pero ngayon ko lang naramdaman na parang sinusubukan akong kulungin ni Papa sa isang kwentong siya ang may gawa. Gusto kong maniwala sa kanya dahil siya ang pamilya ko, ang tanging natitira sa akin. Pero ang pagdududa ay parang anay na unti-unting kumakain sa aking tiwala. Pag-alis ni Papa para sa kanyang mga meeting, naiwan ako mag-isa sa malaking bahay. Hindi ko mapigil ang mapatingin sa study room niya. Nandun ang vault, nandun ang mga lihim na sinasabi ni Anton. Pero bago pa man ako makakilos, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nag-text. Ma'am Priscilla, ito po si Tia, ang dating secretary niyo. May iniwan pong sulat ang isang kliyente sa desk niyo bago kayo masuspend. Hindi ko ito naisama sa mga gamit na ipinadala sa bahay niyo dahil natakot ako. Pero tingin ko, kailangan niyo itong mabasa. Agad akong nakipagkita kay Tia sa isang maliit na sari-sari store malayo sa aming subdivision. Balot na balot ako ng scarf at shades para hindi makilala. Abot-abot ang kaba ni Tia nang iabot niya sa akin ng isang lukot na piraso ng papel. Pasensya na po, ma'am. Natatakot po ako. Maraming mga lalaking nakasuit ang naghahaluog sa opisina niyo kahapon pa. Bulong ni Tia bago mabilis na umalis. Binuksan ko ang papel. Walang pangalan ng nagpadala. Pero ang nakasulat ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang 50 million ay hindi napunta kay Anton. Tingnan mo ang account 090, dun dumadalay ang lahat ng dugong dumanak sa Brigi Pag-asa. Nang hina ang aking mga tuhod. Account 090? Bilang manager, alam ko ang lahat ng active account sa branch ko, pero ang numerong yon, tila pamilyar sa isang paraang hindi ko maipaliwanag. Bigla kong naalala ang isang lumang passbook ni Mama na nakita ko nung bata pa ako. Ang unang 3 digit ng account number niya ay nagsisimula sa 090. Napatingin ako sa paligid. Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa bawat galaw ko. Kung totoo ang nakasulat sa papel, ibig sabihin ay ginagamit ang pangalan ng aking yumaong ina para sa isang krimen. At ang tanging taong may access sa mga lumang dokumento ni Mama ay walang iba kundi ang aking ama. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, isang itim na van ang dahan-dahang sumunod sa akin. Binilisan ko ang aking lakad. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking lalamunan. Sa sandaling iyon, na-realize ko, hindi lang ang career ko ang nanganganib. Ang buhay ko at ang katotohanan tungkol sa aking pamilya ay nasa bingit na ng bangin. Pagsakay ko sa sasakyan, agad kong nilock ang mga pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang manibela. Kailangan kong makapasok sa study room ni Papa. Kailangan kong mahanap ang account 090, pero paano ko gagawin yun sa loob ng bahay na puno ng mga tauhan ni Papa, kung saan ang bawat sulok ay may mga mata at taing kang nagmamasid sa akin? Sa aking rear view mirror, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng hindi na sigurado kung sino ang kakampi. Ang aking ama na nangakong poprotektahan ako o ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga dokumentong may mansa ng dugo. Ang katahimikan sa loob ng aming mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nung bata ako, ang bahay na ito ang aking palasyo. Ngunit ngayon, bawat pasilyo ay tila mga rehas ng isang gintong kulungan. 11:00 na ng gabi. Nakita ko ang sasakyan ni Papa na lumabas ng gate para sa isang emergency meeting sa mga legal counsel ng bangko. Eto na ang pagkakataon ko. Habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa kanyang study room,
Hindi ko mapigilang maalala ang nangyari 11 taon na ang nakakaraan. Isang maulang gabi rin nun, nang huling kaming nagkausap ni Anton sa labas ng gate ng universidad. Priscilla, maniwala ka sa akin. Hindi ko ninakaw ang pondo ng student council. May nag-frame up sa akin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Anton noon. Ngunit sa halip na maniwala, ipinakita ko sa kanya ang mga dokumentong ibinigay sa akin ni Papa. Mga bank statement na nagpapakita ng pera sa ilalim ng pangalan ni Anton. Ang ebidensya na mismo ang nagsasalita, Anton. Akala ko ba pangarap nating magtayo ng mga bahay para sa mahihirap? Pero ngayon pa lang, ninanakawan mga sila. Ang huling mga salitang sinabi ko sa kanya bago ko siya tinalikuran. Dahil sa insidenteng iyon, nawala ang scholarship ni Anton at napilitan siyang umalis ng bansa para magtrabaho bilang laborer sa Middle East habang nag-aaral sa gabi. 11 taon kong dinala ang galit na yon. Ginawa kong inspirasyon para maging pinakamagaling na banker para itama ang mga pagkakamali ng lalaking minahal ko. Pero paano kung noong una pa lang ay mali na ako? Paano kung ang ebidensya na ibinigay ni Papa noon ay kasing peke ng mga dokumentong nagdala sa akin sa presinto kagabi? Pinihit ko ang doorknob ng study room ni Papa. Nakalock. Pero alam ko kung saan niya itinatago ang spare key, sa loob ng isang antigong banga ng bulaklak sa gilid ng pinto. Pagkapasok ko, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ang sumalubong sa akin. Mabilis akong lumapit sa malaking vault na nakatago sa likod ng painting ng aming family portrait. Ang code. Sinubun ko ang birthday ko. Mali. Birthday ni Papa. Mali. Kinabahan ako. Isang huling subok. Ang birthday ni Mama. 5/12/68. Click. Bumukas ang vault. Sa loob ay tumpok-tumpok na mga folder at bundle ng cash. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ang account 090. Sa pinakailalim, nakakita ako ng isang itim na ledger na may pangalang Esmeralda Tan, ang aking ina. Binuksan ko ang ledger. Puno ito ng mga transaksyon mula pa noong 10 taon na ang nakakalipas. Pero hindi ito normal na savings account. Ang mga halagang pumapasok at lumalabas ay umaabot ng milyon-milyon. Ang mga petsa ng malalaking withdrawal ay tumatama sa mga panahon kung kailan may mga malalaking housing projects ang gobyerno na pinupundohan ng aming bangko. Binuklat ko pa ang mga susunod na pahina. Naroon ang mga listahan ng mga supplier ng semento, bakal at kahoy. Pero may mga pulang marka sa gilid ng bawat pangalan. Substandard, bawasan ng sako, tipirin ng sukat. Ang puso ko ay tila sasabog sa galit at pait. Ang nanay ko ba ang utak nito? O ginagamit lang ang kanyang pangalan para magsilbing dummy account? Narating ko ang huling bahagi ng ledger. Ang bahagi para sa kasalukuyang taon. Ito na ang hinahanap ko. Ang transaksyon para sa Briggy Pag-asa Project. Gusto kong makita kung kaninong account talaga inilipat ang 50 million pesos na ibinibintang sa amin ni Anton. Pero nang buksan ko ang pahina, napatigil ako. Napahawak ako sa aking bibig para pigilin ang isang malakas na hikbi. Ang huling 3 pahina ng ledger ay marahas na pinunit. Ang tanging natira ay ang punit-punit na gilid ng papel na may bakas pa ng sariwang tinta. May isang maliit na bahagi ng papel na hindi tuluyang napunit sa dulo. At dun ay may nakasulat na isang petsa at isang inisyal. October 24, release to RT. RT Roberto Tan. Ang aking ama. Biglang bumukas ang ilaw sa buong study room. Priscilla, anong ginagawa mo sa gamit ko? Lumingon ako at nakita ko si Papa na nakatayo sa may pinto. Hindi siya galit. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Sa kanyang likuran
ay dalawa sa kanyang mga bodyguard na nakasuot ng baril sa baywang. Papa, bakit? Ang tanging na itanong ko habang hawak ang punit na ledger. Bakit pangalan ni Mama ang ginagamit mo sa mga illegal na transaksyong ito? Humakbang si Papa papasok at dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran niya. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat, Priscilla. Ang posisyon, ang pangalan, ang karangyaan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod at huwag magtanong. Sabi niya sa isang mahinahong boses na tila nagpapatayo ng balahibo ko. Ngayon, ibigay mo sa akin ang ledger na yan bago pa lumala ang sitwasyon. Niyakap ko ang ledger sa aking dibdib. Sa sandaling yon, nalaman ko na ang sagot. Hindi ako ililigtas ni Papa. Ako ang itinakda niyang maging sakripisyo para sa kanyang mga kasalanan. Nakaluhod ako sa loob ng madilim at tahimik na simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng insenso at ang aandap-andap na liwanag ng mga kandila ay hindi sapat para pakalmahin ang bagyong namumuo sa loob ng aking dibdib. Hawak ko ang aking cellphone, hinihintay ang tawag na alam kong darating. Sa tabi ko, nakaupo si Anton. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang baseball cap. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. Kami ay dalawang taong tinataguan ng batas. Ngunit ang mas masakit, tinataguan ko ang sarili kong ama. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Papa calling. Sinagot ko ito nang may nanginginig na kamay. Papa? Priscilla? Anak? Ang boses ni Papa ay malambot. Puno ng lungkot na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Nasaan ka? Nag-aalala na ako ng husto. Bakit mo kailangang tumakas kasama ang lalaking yon? Mas lalo mo lang pinalalala ang kaso mo. Papa, alam ko na ang lahat. Nakita ko ang ledger ni Mama. Alam ko ikaw ang gumamit ng account 090. Diretsa ang sabi ko, kahit na ang bawat salita ay parang kutsilong humahati sa puso ko. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Papa. Anak, makinig ka. Lahat ng ginawa ko, lahat ng ito ay para sa ating pamilya. Para sa'yo. Gusto ko lang na magkaroon ka ng buhay na hindi kailanman mararanasan ng hirap. Ang pangalan ng mga tan ang tanging proteksyon mo sa mundong ito. Huwag mo itong itapon para sa isang wad na katarungan. Pero may mga taong namamatay, Papa. Ang mga bahay sa Brigi Pag-asa, guguho ang mga iyon sa oras na may lumindol o bumagyo dahil sa substandard na materyales na binayaran nyo gamit ang perang ninakaw sa bangko. Sigaw ko, pilit na pinipigil ang aking hikbi sa gitna ng simbahan. Priscilla, isipin mo ang nanay mo. Ang boses ni Papa ay naging mas matalim, gumagamit na ng emosyonal na blackmail. Utang na loob, anak. Huwag mong hayaang madungisan ang alaala ni Esmeralda. Kapag nalaman ng publiko na ang pangalan niya ang nasa likod ng mga transaksyong ito, anong sasabihin nila? Gusto mo bang maalala ang nanay mo bilang isang kriminal? Kapag sumuko ka at inako ang lahat, gagawa ako ng paraan. 1 taon lang sa kulungan. Pagkatapos ay itatapon kita sa ibang bansa na may bagong pagkakakilanlan at lahat ng yaman na gusto mo. Nabitawan ko ang aking cellphone sa aking kandungan. Utang na loob. Sa kulturang Pilipino, ito ang pinakamabigat na tanikala. Ang utang ko sa aking ama na nagpalaki sa akin at ang utang ko sa alaala ng aking ina. Pinapipili niya ako, ang aking moralidad o ang aking pamilya, ang katotohanan o ang kapayapaan ng mga patay. Huwag kang makikinig sa kanya, Priscilla. Mahinang sabi ni Anton. Hinawakan niya ang aking kamay. Yan ang ginawa niya sa akin 11 taon na ang nakakaraan. Ginamit niya ang pagmamahal para patahimikin ako. Pero tingnan mo ang nangyari.
mas marami pang buhay ang nanganib. Yuling nagsalita si Papa sa telpon. Ang kanyang boses ay naging malamig at may bahid ng banta. Priscilla, kung hindi ka susunod, hindi ko matitiyak ang kaligtasan ni Anton sa loob ng presinto kapag nahuli siya. Alam mo kung gaano kalawak ang impluensya ko? Isang tawag ko lang at matatapos ang lahat para sa kanya. Pumili ka. Ang iyong heroism o ang buhay ng lalaking mahal mo. Nanigas ang buong katawan ko. Ito na ang sukdulan. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pangalan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng isang ama na handang sunigin ang lahat pati na ang sariling anak para lamang hindi gumuho ang kanyang trono. Tumingin ako sa krus na nasa harapan ko. Tumingin ako kay Anton na handang mamatay para sa katotohanan. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na pumirma sa mga dokumentong pumatay sa pangarap ng maraming pamilya. Magkita tayo, Papa. Sabi ko sa telepono. Ang aking boses ay wala ng bakas ng takot, kundi isang matigas na desisyon. Sa simbahan ng Quiapo, mag-isa ka lang. Mag-uusap tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng kasalan ng ginawa mo. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong ito ay isang bitag. Alam kong sa sandaling lumabas ako, maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang liwanag. Priscilla, anong gagawin mo? Tanong ni Anton, puno ng kaba. Gagawin ko ang dapat, Anton. Ibabalik ko ang utang na loob ko sa kanya sa paraan hindi niya inaasahan. Tumayo ako at kinuha ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagharap sa halimaw na nagbigay sa akin ng buhay. Ang pangalang Barangay Pag-asa ay isang mapait na kabalintunaan. Habang dahan-dahang binabaybay ng aming luma at kinakalawang nasasakyan ang bako-bakong daan patungo sa relocation site, ang tanging nakikita ko ay kawalan ng pag-asa. Dito napunta ang 50 milyong piso. O mas tamang sabihin, dito hindi napunta ang perang yon. Bumaba kami ni Anton sa tapat ng isang hanay na mga row houses. Ang amoy ng luma at maruming estero ay humahalo sa amoy ng semento. Pagbaba ko pa lang, naramdaman ko na ang mga mapanuring tingin ng mga residente. Ang aking mamahalin at lintalintang sapatos ay tila isang insulto sa putikan at alikabok ng paligid. Priscilla, tingnan mo ito, tawag ni Anton. Lumapit siya sa isang post ng isang hindi pa natatapos na gusali. Hinawakan niya ang semento at sa isang piga lang ng kanyang kamay, gumuho ito na parang pulboron. Buhangin! Halos walang semento ang halo nito. Ang mga bakal na ginamit ay masyadong manipis para sa bigat ng 3 palapag. Hinawakan ko ang pader ng isa sa mga bahay na may nakatira na. May malalaking bitak na tila mga sugat na hindi gumagaling. Naririnig ko ang boses ng isang nanay sa loob. Hinehele ang kanyang anak habang ang ulan ay unti-unting pumapatak sa loob mula sa butas-butas na kisame. Diyos ko! Napahawak ako sa aking dibdib. Ito ba ang pinirmahan ko? Akala ko nagbibigay ako ng dignidad sa kanila. Pero kamatayan pa lang ibinibigay ko. Hindi mo kasalanan, Priscilla. Niloko ka rin nila. Sabi ni Anton, bagamat ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tatay mo, kinaltas niya ang budget hanggang sa huling sentimo para mapuno ang bulsa niya. At ginamit niya ang pangalan mo para maging legal ang lahat. Sa gitna ng aming pag-iikot, isang babaeng balot ng jacket at naka-face mask ang lumabas mula sa likod ng isang sari-sari store. Kabado siya at panay ang lingon sa paligid. Ma'am Priscilla? Bulong niya. Tia? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Ang dati kong masayahing secretary ay tila tumanda ng 10 taon. Namumutla siya at nanginginig ang mga labi.
Ma'am, kailangan niyo nang umalis dito. Mapanganib na po, sabi ni Tia. Hinila niya kami sa isang mas tago at madilim na eskinita. Sinundan po ako ng mga tauhan ni Don Roberto kanina. Pinapatahimik na nila ako dahil alam nilang ako ang nagpadala sa inyo ng mensahe. Bakit kailangan naming umalis? Ano pang itatago nila rito? Tanong ko. Tumingin si Tia sa mga hanay ng gusali, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ma'am, narinig ko po ang usapan ni Don Roberto at ng mga kontraktor sa telepono kagabi. Hindi na po nila hihintayin na gumuho ang mga bahay na ito sa lindol. Sila na mismo ang magpapabagsak. Napatigil ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? May mga demolition crew na darating bukas ng madaling araw, ma'am. Pero hindi ito normal na demolisyon. Maglalagay sila ng mga pampasabog sa mga pangunahing poste. Sasabihin nila sa media na controlled demolition ito dahil sa structural defects para makuha nila ang insurance at malinis ang lahat ng ebidensya ng substandard materials bago pa makapagsagawa ng forensic audit ang gobyerno. Pero Tia, may mga tao pang nakatira sa loob ng mga gusaling yon. Sigaw ni Anton. Hindi pa tapos ang relokasyon ng lahat. Iyon na nga po ang problema, Architect. Hikbi ni Tia. Wala silang pakialam. Ang plano nila, paalisin ang mga tao sa gabi. Pero alam nating maraming tatangi dahil wala silang mapupuntahan. At kapag nangyari ang pagsabog, sasabihin lang nila na isang aksidente o gas leak ang nangyari. Ma'am, ganun po kawalang hiya ang papa nyo. Handang pumatay para lang hindi mabuksan ang account 090. Nanigas ang buong katawan ko. Naalala ko ang boses ni Papa sa Quiapo Church. Agmalambot at mapagmahal niyang tono. Habang kinakausap niya ako tungkol sa pamilya, nagpaplano na pala siyang maglibing ng mga buhay na tao sa ilalim ng semento. Anong oras ang plano nila? Tanong ko, ang boses ko ay naging kasing lamig ng bakal. 4:00 ng madaling araw, ma'am. 11 oras na lang mula ngayon. Tumingin ako kay Anton. Nakita ko ang parehong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito tungkol sa aming nakaraan. Hindi na ito tungkol sa aming pangalan. Ito ay tungkol sa buhay ng mga taong itinuring na basura ng sarili kong ama. Biglang tumunog ang isang malakas na busina ng truck sa dikalayuan. Isang grupo ng mga itim na SUV ang dahan-dahang pumasok sa main gate ng Briggy Pag-asa. Nandito na sila, bulong ni Anton. Priscilla, kailangan nating kumilos. Ngayon na. Ngunit bago pa kami makatakbo, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa megaphone ng isa sa mga SUV. Priscilla, anak, alam kong nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumabas ka na at pangakong walang masasaktan sa mga taong ito. Pero kapag nagmatigas ka, sisiguraduhin kong ang Barangay Pag-asa ang magiging huling hantungan mo. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mga bitak ng pader na tila ba ang buong barangay ay umiiyak ng dugo. Ang 11 oras na palugit ay biglang naglaho. Ang oras ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang kintab ng marmol sa lobby ng Tan Building ay tila sumasalamin sa karangyaan ng bawat kasinungaling ng itinayo ng aking ama. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, bawat yapak ng aking sapatos ay tila isang tambol na nagpapatalbog sa aking kaba. Alam kong ito ay pagpasok sa lungga ng leon, ngunit wala na akong balak tumakbo. Nang bumukas ang pinto ng penthouse office, nadatnan ko si Papa na nakatayo sa harap ng malaking salamin, nakatanaw sa malawak na skyline ng Maynala. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, kalmado at tila walang kaguluhang nangyayari sa Barangay Pag-asa. I knew you'd come home, Priscilla, sabi niya nang hindi lumingon. A daughter always finds her way back to her father. Hindi na ito ang tahanan ko, Papa. Ang boses ko ay malamig at matigas. Ibinagsak ko ang folder sa kanyang mesa.
ang mga dokumentong naglalaman ng mga transaksyon ng account 090 at ang mga litrato ng substandard na materyales. Alam ko na ang lahat. Alam kong balak mong pasabugin ang mga bahay sa Pag-asa para lang itago ang mga krimen mo. Dahan-dahang humarap si Papa. Walang gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga dokumento. Ang account 090, bulong niya. Ang huling hantungan ng lahat ng pangarap ko para sa pamilyang ito. Pangarap? Sigaw ko. Papa, ginamit mo ang pangalan ni Mama. Ang pirma ng namayapa ko ng ina ang ginamit mo para ilabas ang pondo nung nakaraang linggo. Paano mo nagawang dungisan ng alaala ng taong tanging nagmahal sa'yo? Ibinaba ni Papa ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging ama, naging isang halimaw na walang kaluluwa. Dungisan? Humalahak siya, isang tunog na nagpataas ng balahibo ko. Priscilla, ang nanay mo ang unang nakakaalam nito. Bago siya mamatay, alam niya kung saan nanggagaling ang bawat diamante sa leeg niya. Alam niya kung paano ko itinayo ang imperyong ito mula sa wala. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Tinanggap niya. Dahil katulad ko, ayaw niyang makita kang naghihirap. Huwag mong idamay si Mama sa kasamaan mo. Totoo ang lahat, Priscilla. At ang pirma? Ako ang pumirma ninyon. Kabisado ko ang bawat kurba ng sulat niya dahil 11 taon ko nang ginagawa yon. Pag-amin niya nang walang kaabog-abog. I did it for you. Ang 50 milyong yon? Yon ang magsisiguro na kahit anong mangyari sa bangko, meron kang sapat na yaman para mabuhay ng parang reyna sa ibang bansa. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang amang kilala ko, ang amang may dangal. Ang dangal ay para sa mga taong walang makain, Priscilla. Sa mundong ito, power is the only currency that matters. Lumapit siya sa akin, ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa hangin. Nayon, ibigay mo sa akin ang orihinal na ledger. At pangako, ititigil ko ang demolition, paalisin natin ang mga tao ng maayos at bibigyan natin sila ng konting pera para manahimik. Yan ang gusto mo, di ba? Ang maging bayane? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Huli na ang lahat, Papa. Na-email ko na ang digital copies ng lahat ng ebidensya sa isang mapagkakatiwalaang news agency at sa mga awtoridad. Nakatakda itong mapublish sa loob ng 2 oras, maliban na lang kung susuko ka. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Inasahan kong magagalit siya, sisigaw o manunumbat. Ngunit sa halip, dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan at pinindot ang intercom sa kanyang mesa. Security, lock the penthouse. No one goes in or out. And call the demolition team. Tell them to proceed now. Papa, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko para tumawag ng tulong. Ngunit bago ko pa madial ang numero, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 malalaking bodyguard. Marahas nilang hinablot ang aking bag at cellphone. You are so like your mother, Priscilla. Too idealistic, too soft, sabi ni Papa habang dahan-dahang umiinom ng whiskey. Akala mo ba ay ganun kadaling pabagsakin ng isang tan? Ang news agency na sinasabi mo? I own 30% of their shares. Ang mga awtoridad? Sila ang mga taong pinapakain ko tuwing Pasko. Huwag mong gawin ito, Papa. Mamatay ang mga tao sa Pag-asa. Si Anton, nandun si Anton. Mas mabuti na yon. Isang bagsak, 2 ibon. Malamig niyang sabi. Dito ka lang, Priscilla. Panoorin mo sa monitor na ito kung paano ko lilinisin ang mga pagkakamali mo. Kapag tapos na ang lahat, isasakay kita sa helicopter patungong airport. Magagalit ka sa akin ngayon, pero balang araw, pasasalamatan mo rin ako dahil hindi kita hinaya ang mabulok sa kulungan.
Hayop ka! Dinaluhong ko siya pero agad akong nahawakan ng mga bodyguard. Wala kang puso? Sarili mong anak, ikukulong mo? Hindi kita ikinukulong, anak. Pinoprotektahan lang kita sa sarili mong katangahan. Tumalikod muli siya sa akin. Siguraduhin niyo na hindi siya makakalabas hanggat hindi ko sinasabi. At kung lumaban, gawin niyo ang kailangan. Habang hinihila ako ng mga bodyguard patungo sa isang maliit na kwarto sa loob ng opisina, narinig ko ang huling sinabi ni Papa sa radyo. Initiate countdown. Bergie Pag-asa must be gone by sunrise. Naiwan akong nakakulong, nakatingin sa malaking salamin ng building habang sa dikalayuan nakikita ko ang mga ilaw ng Barangay Pag-asa na tila mga aandap-andap na kandilang malapit ng hipa ng kamatayan. Ang bawat segundo sa loob ng maliit na silid na iyon ay tila isang patak ng asido sa aking balat. Nakakulong ako sa penthouse ng sarili naming building, napapaligiran ng mga alaala ng tagumpay na ngayon ay amoy, nabubulok na dumi. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang mahinang usapan ng mga bodyguard ni Papa. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng anumang bagay na magagamit ko. Walang bintana, tanging isang air vent na masyadong maliit para sa akin. Napaupo ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling yon, ang tanging nasa isip ko ay si Anton at ang mga pamilya sa Barangay Pag-asa. Mamamatay sila dahil sa akin. Dahil sa pirma ko. Biglang bumukas ang lock ng pinto. Tumayo ako, handang lumaban. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang makita ko kung sino ang pumasok. Tia? Bulong ko. Dala ni Tia ang isang tray ng pagkain, ngunit ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot. Sa likuran niya ay ang isa sa mga bodyguard ni Papa na si Ben, ang pinakamatagal na naming tauhan. Ma'am, bilis, wala tayong oras. Bulong ni Tia habang inilalapag ang tray. Ano mangyayari? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko habang mabilis niyang inaalis ang aking mga tali sa kamay na kanina lang ay inilagay ng ibang guards. Utang na loob ko po ito sa nanay niyo, Ma'am Priscilla. Sabi ni Ben sa isang mababang boses. Nung mamatay ang asawa ko, si Ma'am Esmeralda ang nagbayad ng lahat ng hospital bills namin nang hindi nalalaman ni Don Roberto. Hindi ko hahayaang saktan niya ang kaisa-isang anak ng babaeng nagligtas sa pamilya ko. Iniabot sa akin ni Ben ang isang baril, ngunit umiling ako. Hindi ko kaya ang pumatay, Ben. Gamitin niyo lang po ito para panakot, ma'am. Heto ang access card sa elevator ng service area. Doon kayo dumaan, hindi kayo makikita ng CCTV doon. Paliwanag ni Ben. Naghihintay si Architect Villacorta sa basement 3. Kanina pa siya paikot-ikot doon. Muntik na siyang mahuli ng mga roving guards. Salamat, Ben. Salamat, Tia. Niyakap ko sila ng mabilis bago lumabas ng silid. Ang pagtakas ay tila isang eksena sa isang masamang panaginip. Bawat yabag ng sapatos ko sa bakal na hagdanan ng service area ay tila gumagawa ng inay na sapat para gisingin ang buong building. Narating ko ang basement 3, hingal na hingal at puno ng pawis. Sa dilim ng parking lot, isang lumang pickup ang biglang nag-flash ng ilaw. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton. Hindi na ako nag-isip, tumakbo ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Priscilla! Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Bulong niya sa aking buhok. Kailangan nating magmadali, Anton. Ang demolisyon, 4:00 ng madaling araw. Sabi ko habang sumasakay sa sasakyan. Alam ko, nakita ko ang mga truck ng demolition crew na dumaan sa main road kanina lang. Sabi ni Anton habang mabilis na pinapaandar ang makina. Habang papalabas kami ng building, narinig namin ang malakas na radyo ng mga guards sa gate. Ang target ay nakatakas! Uulitin ko, ang target ay nakatakas! Hanapin ang itim na pick-up!
Kumapit ka, Priscilla, sigaw ni Anton. Humaging ang mga bala sa gilid ng sasakyan namin nang pilitin naming banggain ang barikada sa exit. Narinig ko ang pagkiskis ng bakal sa bakal, ang tunog ng nabasag na salamin, hanggang sa maramdaman ko ang malakas na buwelo ng sasakyan patungo sa highway. Ang biyahe patungong Barangay Pag-asa ay isang karera laban sa kamatayan. 3:00 na ng madaling araw. May 1 oras na lang kami. Sa bawat kanto, tila may mga aninong sumusunod sa amin. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng aming dinadala. Anton, paano natin sila mapipigilan? Marami silang armas, tayo 2 lang. Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi tayo mag-iisa, Priscilla. Kanina, bago ako pumunta sa building nyo, tinawagan ko ang mga leader ng mga residente sa Pag-asa. Sinabi ko ang totoo. Ngayon, nagkakapit-bisig sila para protektahan ang mga bahay nila, sabi ni Anton. Nang marating namin ang bungad ng Barangay Pag-asa, ang tanawin ay tila isang giyera. Ang mga residente, mga nanay na may dalang kaldero, mga tatay na may dalang kahoy, at mga kabataang may hawak na placard ay nakaharang sa kalsada. Sa tapat nila ay ang mga malalaking bulldozer at mga truck ng demolition team na may mga escort na armadong lalaki. Bumaba ako ng sasakyan at tumayo sa gitna ng 2 panig. Itigil niyo ito! Sigaw ko sa mga demolition crew. Ako si Priscilla Tan, ang manager ng bangko na nag-finance sa proyektong ito. Ang utos na hawak nyo ay ilegal. Ang mga gusaling ito ay may mga tao pa sa loob. Isang lalaking naka-uniforme ng contractor ang lumapit. May hawak na radyo. Ma'am, may order kami mula sa itaas. May structural hazard ang lugar na ito. Kailangan itong linisin bago pa may mamatay. Structural hazard? O ebidensya ng pagnanakaw ng ama ko? Hinarap ko ang mga residente. Mga kababayan, huwag kayong aalis. Ang mga bahay na ito ay inyong karapatan. Ginamit na ang inyong pangalan para sa kanilang interes. Biglang tumunog ang isang napakalakas na sirena. Isang tunog na nagmumula sa mga mega speakers na nakakabit sa mga truck. Wee-oo! Wee-oo! 10 minutes to initiation! Sigaw ng boses mula sa speakers. Priscilla, kailangan nating pumasok sa loob! Hila sa akin ni Anton. May mga pamilya pa sa Block 4 na hindi nakakalabas. Ang mga pampasabog ay nandoon na sa main pillars. Lumingon ako sa mga truck. Nakita ko ang isa sa mga tauhan ni Papa na may hawak na remote detonator. Nakatingin siya sa rilo niya. Walang pakialam sa mga sigaw ng mga bata at matatanda sa paligid. Ang ulan ay naging bagyo na. Ang putikan sa Pag-asa ay tila naging isang kumunoy na humihila sa amin pababa. Habang tumatakbo kami ni Anton patungo sa Block 4, narinig ko ang unang maliit na pagsabog sa gilid ng perimeter fence. Ang countdown ay hindi na lang sa radyo. Nararamdaman ko na ang bawat tibok ng puso ko ay bilang na rin patungo sa isang trahed yang hindi ko alam kung mapipigilan ko pa. Anton, doon sa taas, may bata sa bintana. Sigaw ko habang itinuturo ang 3 palapag ng gusaling may marka na ng pulang krus, ang tanda na dun nakalagay ang mga main charges. Sa sandaling yon, ang sirena ay naging isang mahabang tili. Ang oras ay huminto. Ang ulan ay tila naging latigo na humahagupit sa aming balat. Ngunit wala na kaming nararamdamang lamig. Ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng aking puso at ang nakakabining sirena na nagbabala ng nalalapit na katapusan. Junjun! Junjun! Huwag kang latalon! Sigaw ng isang desperadong ina sa ibaba habang pinipigilan siya ng mga armadong tauhan ng demolition crew. Tumingala ako. Sa 3 palapag ng Block 4,
Isang maliit na bata ang nakadungaw sa bintana, umiiyak at lito sa gulo sa paligid. Ang gusaling yon, ang gusaling kinalalagyan ng mga pangunahing pampasabog, ay nakatakdang gumuho sa loob ng 5 minuto. Anton, kailangan nating kumasok. Hila ko sa braso ni Anton. Mapanganib, Priscilla! Ang mga wire ay nakakabit na sa bawat poste. Babala niya. Ngunit nakita ko rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sumunod ka sa akin, huwag kang lalayo. Tumakbo kami patungo sa bukana ng Block 4. Hinarang kami ng 2 lalaki, pero bago pa sila makakilos, ang mga residente ng Pag-asa ay nagtulong-tulong na dinaluhong ang mga ito. Ang galit ng mga taong ninakawan ng kinabukasan ay sumabog na parang bulkan. Sa gitna ng kaguluhan, nakalusot kami ni Anton sa loob ng madilim at mabahong hagdanan. Ang loob ng gusali ay tila isang kabaong na gawa sa semento. Bawat hakbang namin sa hagdan ay nagpaparamdam ng panginginig ng buong istruktura. Ang amoy ng basang alikabok at kalawang ay nanunuot sa aking ilong. Jun! Sigaw ko nang marating namin ang 3 palapag. Nakita namin ang bata sa dulo ng hallway, nakasandal sa isang pader na may mahahabang bitak. Ang kanyang mga paa ay naipit sa isang bumagsak na bahagi ng kisame. Tulong! Nasasaktan po ako! Hikbi ng bata. Mabilis na lumapit si Anton at sinubukang buhatin ang mabigat na tipak ng semento. Priscilla, tulungan mo ako! Kapag binuhat ko ito, hilahin mo siya! Ginamit ni Anton ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng bigat. Sa gitna ng aming paghihirap, narinig namin ang isang boses mula sa labas, amplified ng megaphone. 2 minutes to detonation! Clear the area! Anton, abot ba tayo? Tanong ko. Ang luha ay humahalo sa pawis sa aking mukha. Huwag kang mag-isip, hilahin mo na siya! Sigaw ni Anton. Sa isang malakas na hiyaw, naiangat ni Anton ang semento ng bahagya. Mabilis kong hinila si Junjun, isang matalim na tunog ng pagkiskis ng balat sa semento, at sa wakas ay nakalaya ang bata. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Tara na! Takbo! Sigaw ni Anton. Habang pababa kami sa hagdanan, naramdaman namin ang unang malakas na panginginig. Hindi ito lindol. Ito ang unang serye ng maliliit na pagsabog sa perimeter ng gusali. Ang alikabok ay naging makapal. Hindi kami makahinga. Doon! Sa fire exit! Turo ni Anton. Ngunit bago pa kami makarating sa pinto, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa tapat namin. Napatigil kami. Ang tanging daan palabas ay naharangan. 1 minuto na lang, Anton! Sigaw ko habang protektado si Junjun sa aking bisig. Tumingin si Anton sa paligid. Nakita niya ang isang bintana na malapit sa isang malaking puno ng acacia sa labas. Priscilla, kailangang tumalon tayo. Sa puno ang bagsak natin. Hindi ko kaya, Anton. Ang bata! Kaya natin. Magtiwala ka sa akin. Kinuha ni Anton si Junjun at itinali ito sa kanyang likuran gamit ang kanyang jacket. Hahawakan kita, Priscilla. Sabay tayo. Tumayo kami sa gilid ng bintana. Sa ibaba, nakita ko ang iyong mga buong puso. Sa ibaba, nakita ko ang mga tao na nagtatakbuhan palayo. Nakita ko ang mga demolition crew na nagtatago sa likod ng kanilang mga truck, handang pindutin ang kamatayan. 10, 9, 8. Ang countdown ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Talon! Sigaw ni Anton. Isang nakalululang pakiramdam ng pagkahulog. Ang hangin ay humampas sa aking muka. Naramdaman ko ang mga sanga ng puno na gumagasgas sa aking balat bago kami bumagsak sa maputik na lupa. Boom!
Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong mundo. Ang lupa ay tila tumalon. Isang dambuhalang alon ng init at alikabok ang humampas sa amin. Niyakap ako ni Anton, ginamit ang kanyang katawan bilang kalasag, habang ang mga tipak ng semento ay nagliliparan sa paligid. Nabalot ng katahimikan ang paligid, maliban sa tunog ng naglalagablab na apoy at ang mahinang pag-iyak ni Junjun. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang Block 4, ang gusaling kinaroroonan namin kanina, ay isa na lamang tumpok ng gumuhong semento at usok. Dahan-dahan kaming tumayo, duguan, puno ng putik at alikabok, pero buhay. Inabot ko si Junjun sa kanyang ina na tumatakbong lumapit sa amin habang humahagulgol. Salamat po sa paglita sa anak ko, sigaw ng ina. Ngunit ang aking atensyon ay naagaw ng isang bagay sa kabilang panig ng kalsada. Sa gitna ng makapal na usok, dahan-dahang huminto ang isang itim na luxury SUV. Bumukas ang pinto at lumabas ang aking ama, si Don Roberto Tan. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na coat, walang bahid ng dumi, walang bakas ng pagsisisi. Tumingin siya sa guho ng gusali. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang paningin sa amin ni Anton. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng kamatayan. Walang gulat na makitang buhay kami. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at may itinuro sa likuran namin. Sayang, malamig niyang sabi, na tila ba ang pagkawasak ng mga buhay ay isang laro lang na natalo siya. Akala ko ay matatapos na ang lahat dito, pero mukhang kailangan ko pang maglinis ng kalat. Napalingon ako sa likuran namin. Ang mga armadong lalaki ni Papa ay dahan-dahang pinalilibutan ang mga residente. Ang kanilang mga baril ay nakatutok na sa amin. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim na dala ni Papa ay lalong lumalim. Ang Block 4 ay gumuho na, pero ang totoong halimaw ay nakatayo pa rin sa harap namin. Ang usok mula sa gumuhong Block 4 ay dahan-dahang humahalo sa madilim na ulap ng madaling araw. Nakatayo ako sa gitna ng putikan, duguan ng aking mga siko at punit-punit ang aking mamahaling damit, habang sa harap ko ay ang aking amang si Don Roberto Tan, maayos, malinis at puno ng poot. Ibaba niyo ang mga barilyo! Sigaw ni Anton, habang pilit na humaharang sa harap ko. Ngunit ang mga bodyguard ni Papa ay hindi natitinag. Ang mga dulo ng kanilang mga armas ay malamig na nakatutok sa amin at sa mga residenteng wala namang kalaban-laban. Priscilla, ibigay mo sa akin ang huling kopya ng ledger. Ang boses ni Papa ay mahinahon, ngunit may talim ng isang lason. Tapos na ang laro. Wala ng Block 4. Wala ng ebidensya ng materyales, ang tanging natitira ay ang salita mo laban sa akin. At alam nating dalawa kung sino ang paniniwalaan ng mundo. Tumawa ako ng mapait, isang tunog na nanggaling sa kailaliman ng aking pagod at pait. Akala mo ba, Papa, ay ganun lang kadali yon? Akala mo ba ay Block 4 lang ang ebidensya ko? Ibinaba ko ang aking tingin sa putikang kinatatayuan ko. Ang ebidensya ay hindi lang ang semento at bakal na tinipid mo. Ang ebidensya ay ang mga taong narito. Ang mga taong muntik mo nang patayin para lang sa iyong ambisyon. Wala silang boses, Priscilla. Sila ay mga squatter lamang sa paningin ng batas. Sigaw ni Papa, nawawala na ang kanyang pasensya. Ibigay mo sa akin ang folder, na yon din. Hindi na kailangan, Papa. Sabi ko, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na digital recorder mula sa loob ng aking suot na medyas. Isang bagay na hindi nila nakuha ng kapkapan ako sa penthouse. Lahat ng pag-amin mo sa opisina, lahat ng sinabi mo tungkol sa paggamit sa pangalan ni Mama
tungkol sa pag-utos ng demolition kahit may tao sa loob. Lahat ng yon ay narinig ng buong mundo. Nganlaki ang mga mata ni Papa. Anong sinasabi mo? Live ang recording na ito, Papa. Nakalink ito sa cloud storage ng isang kaibigan sa media na hindi mo kayang bayaran. Sabi ko, habang itataas ko ang recorder. At hindi lang yan. Habang nagpapasabog kayo rito, ang National Bureau of Investigation ay kasalukuyan ng kinokolekta ang mga orihinal na bank records sa account 090 na itinago ni Ben at Tia bago niyo pa man mahawakan. Sa di kalayuan, narinig namin ang papalapit na tunog ng mga sirena. Ngunit, hindi ito ang pamilyar na sirena ng mga pulis Maynila na hawak ni Papa. Ito ang mas malalim at mas mabilis na sirena ng NBI. "Traidor ka!" sigaw ni Papa. Dinaluhong niya ako at sinubukang hablutin ng recorder. Ngunit, mabilis siyang hinarang ni Anton. Nagkagulo ang mga bodyguard. Hindi nila alam kung susunod pa sa utos ni Papa o susuko na sa dumarating na mga awtoridad. Sa sandaling yon, ang mga residente ng Barangay Pag-asa, ang mga taong tinawag ni Papa na walang boses, ay nagsimulang magmartsang pasulong. Dala ang kanilang mga itak, kahoy at ang kanilang galit, pinalibutan nila ang mga SUV ni Papa. "Hustisya para sa Pag-asa!" sigaw ng isang matanda. "Magnanakaw! Mamamatay tao!" Sunod-sunod na sigaw ng mga nanay. Ang makapangyarihang Don Roberto Tan ay biglang nagmukhang maliit at mahina sa gitna ng dambuhalang alon ng mga taong kanyang minaliit. Nang dumating ang mga sasakyan ng NBI, kasama ang ilang mga news crew na mabilis na naglabas ng kanilang mga kamera, ang kahihiyan ni Papa ay naging pampubliko. Isang matangkad na opisyal ang bumaba at lumapit sa amin. "Don Roberto Tan, you are under arrest for multiple counts of plunder, arson, and frustrated murder. You have the right to remain silent." Habang pinuposesan si Papa, sa harap ng mga kumukutitap na flash ng kamera, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, ngunit may bahid din ng hindi makapaniwalang sakit. "Sinira mo ang pamilya natin, Priscilla," bulong niya habang dumadaan sa harap ko. "Sinira mo ang lahat ng ipinundar ko para sa'yo." Huminto ako at hinarap siya. Tinanggal ko ang isang gintong singsing mula sa aking daliri, ang family crest ng mga Tan na ipinamana pa sa akin nung ako ay 18 taon pa lamang. Kinuha ko ang kanyang kamay at marahas na idiniin ang singsing sa kanyang palad. "Hindi ko sinira ang pamilya natin, Papa. Ikaw ang pumatay sa pamilya natin nung gamitin mo ang pangalan ni Mama para sa iyong mga krimen." Ang boses ko ay kalmado na, ngunit puno ng pinalidad. Mula sa araw na ito, hindi na ako isang Tan. Ako ay anak ni Esmeralda, ang babaeng namatay na ang tanging baon ay ang iyong mga kasinungalingan. Wala na akong utang na loob sa'yo, dahil ang buhay na ibinigay mo sa akin ay binayaran ko na ng katotohanan ito. Tinalikuran ko siya habang isinasakay siya sa sasakyan ng NBI. Hindi ko na tiningnan ang kanyang pagbagsak. Lumapit sa akin si Anton at inakbayan ako. "Tapos na, Priscilla. Malaya ka na." "Hindi pa, Anton," sabi ko habang nakatingin sa mga guho ng Block 4 at sa mga residenteng unti-unti nang nagliligpit ng kanilang mga gamit sa gitna ng ulan. Magsisimula pa lang tayong magbayad sa mga taong ito. Magsisimula pa lang tayong magtayo ng totoong pag-asa. Habang sumisikat ang araw sa likod ng mga nagbabagang usok, naramdaman ko ang unang patak ng luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang dinastiya ng mga Tan ay gumuho na kasabay ng Block 4, ngunit sa ilalim ng mga guho, nahanap ko ang aking sarili. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng Barangay Pag-asa. Hindi bilang isang banker na naka-designer suit,
kundi bilang isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, may hawak na clipboard at mga blueprint. Wala na ang amoy ng nabubulok na estero. Pinalitan na ito ng amoy ng bagong pinturang mga pader at sariwang halaman. Ang bagong Block 4 ay nakatayo na ng matatag. Sa pagkakataong ito, hindi ito itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at substandard na materyales. Ang bawat sako ng semento at bawat piraso ng bakal ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng aming NGO at ng mga residente mismo. Ang pondo ay nanggaling sa mga na-recover na asset mula sa account 090 na ipinag-utos ng korte na ibalik sa mga biktima. Ma'am Priscilla! Ma'am Priscilla! Tingnan niyo po ang bago naming garden! Sigaw ni Junjun habang tumatakbo patungo sa akin, bit-bit ang isang maliit na paso ng bulaklak. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Ang ganda naman yan, Junjun. Alagaan mo yan para lalong lumaki. Narinig ko ang pamilyar na bisina ng isang lumang pickup. Pumaba si Anton, may bit-bit na mga rolyo ng plano. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako ng bahagyasano. Wala na siyang suot na mamahaling barong, pero sa aking paningin, siya ang pinakagwapo at pinakamarangal na lalaki sa buong mundo. Kumusta ang inspection? Tanong niya. Perfect, Architect Villacorta? Biro ko. Handa na ang lahat para sa turnover bukas. Noon nakaraang buwan, formal nang nahatulan si Papa. Habang buhay na pagkabilanggo para sa plunder at iba pang mga krimen. Hindi ako pumunta sa huling pagdinig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ay napatawad ko na ang aking sarili sa mga pagkakamaling hindi ko naman ginusto. Nagpadala ako ng isang maikling sulat sa kanya sa kulungan. Kalakip ang larawan ng bagong barangay Pag-asa. Isang paalala na ang tunay na legacy, siya ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa mga buhay na iyong binago. Napagpasyahan ko ring bitbiting na ang apelido ng aking ina, Priscilla Esmeralda. Ang pangalang Tan ay ibinaon ko na kasabay ng mga guho ng nakaraan. Sa gitna ng kalsada ng barangay, sa tapat ng bagong community center, nagtitipon-tipon ng mga kapitbahay. Walang mga hotel ballroom, walang mga kumukutitap na chandelier, at walang mga mamahaling champagne. Sa halip, may mga talyasin ng pansit, litson manok, at tawanan ng mga pamilyang sa wakas ay may matatawag ng sariling tahanan. Dito kami ikinasal ni Anton. Isang simpleng seremonya sa harap ng Wes, na sinundan ng isang fiesta sa loob ng barangay Pag-asa. Ang mga saksi namin ay sina Tia, Ben, at ang buong komunidad na naging pamilya ko sa gitna ng unos. Priscilla, tawag ni Anton habang nakatanaw kami sa papalubog na araw sa likod ng mga bagong bahay. Iniisip mo pa ba ang lahat ng nawala sa'yo? Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa mga batang naglalaro sa paligid at sa mga nanay na nagluluto para sa hapunan. Naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman nung ako ay nasa tuktok ng aking career sa bangko. Wala akong nawala, Anton. Sabi ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa katunayan, ngayon ko lang nahanap ang lahat. Nahanap ko ang danggal ko, nahanap ko ang totoong pamilya, at nahanap ko ang pag-ibig na hindi kailangang magtago sa dilim. Ang pagbabalik ni Anton sa buhay ko ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at babae. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng aking tiwala sa katotohanan. Natutunan ko na ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala ng kasamaan, kundi isang inspirasyon para gumawa ng mabuti sa kapwa. Habang unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa langit, alam kong malayo pa ang aming lalakbayin. Marami pa kaming itatayong bahay, marami pa kaming pangarap na bubuuin. Pero sa pagkakataong ito, alam kong kahit anong bagyo ang dumating, hindi na kami muling guguho.
dahil ang aming bagong simula ay nakatayo sa pinakamatibay na pundasyon sa buong mundo, ang katotohanan.